po mga kapatid, tayo po ay magsitayo at dadako na po tayo sa pagkain ng salita ng mahal na Jesucristo. Magbigay galang po sa dalang ating mangaral ang ating pong beloved ordained preacher, Fred D. Asis. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved elder. Everybody, Jaime Di Mapi. Tayo po ay manalangin na mahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Malapit Jesus, sa iyong matamis, banal na presensya, yung pinadama sa araw na ito. Salamat sa paglagis niyo po sa mga pag-awitan, sa mga pagtutuo, sa mga awitin ng Jesus Finest Generation Choir, motugtug instrumentalist, yung ilangisan. Sa pagbibigay, salamat po sa mga anak po niya matatapat. Sa pag-aaral salita, malapit nung ikaw magpala, sa ganakil ako magawa. Umasalam ako sa inyo sa nagdalangin namin ginagalang mga pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. At aming sinasaway lahat, gawa ng kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Demons sa milibang tao, suck us out right now. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. Ating Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. The King of Kings and the Lord of Lords. Siya lamang ang dapat sambahin sa bawat sandali na ating mabuhay. Nais ko rin po magbigay ng dobleng paggalang sa ating mga pastor, Evangelist Will D. Stad Almeida, the end-time prophet of our loving God. We always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Rina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanila mga beloved children. Nabati ko rin lahat ating mga beloved preachers, beloved co-workers, mga instrumentalists, mga wits, sa ating mga webcast viewers, at sa inyo lahat na mahal. Magandang hapon po. Purihin natin mga Pinoon. Kindly read Book of John, chapter 15, verses 1 up to 2. Dito po sa Juan, Kapitulo po 15, ang talata po'y 1 hanggang 2, minamahal. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Amen. At sabi, praise the Lord. So yan po ay isang analogy o isang salita dyan na tayo ay nahinintulad sa isang sanga. So this is words of comparison. Ang malapino dinatulad ng puno ng ubas. Yun po yan. Sabi ng Panginoon, ako ang tunay na puno ng ubas. At ang aking ama ang magsasaka. Sabi ng sasaka, yun yung tagapag-alaga ng puno. At ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalo magbunga. So that is very clear na yung sanga o branches na tinutukoy ay tayo po, mga Kristiyano. Amen? We are the branches and our Lord Jesus Christ is the vine. Siya po yung puno ng ubas. Saan ba nanggagaling yung nutrisyon, yung mga pagkain para yung mga sanga ay mabuhay? Galing sa puno. Amen? Dahil yung puno ay nakatanim sa lupa, din umaakyat yung mga nutrition from the soil diretso sa mga branches. Kung wala yung puno, wala yung sanga. Amen? Kaya malinaw sinabi ng Panginoon na kung ang sanga ay maputol doon sa puno, ay malalanta.
So ganun tayo, kung tayo mawawala sa puno, tayo po ay walang magagawa. Sabi ng Panginoon, for without me, you can do nothing. Kahit anong endeavor natin, whatever our endeavor are, our struggles are, without the help, without the anointing, without the inspiration of the Spirit, those endeavors are become nothing. Amen? Kaya the Christians should remember, kahit anong gawin natin, kahit anong pagsisikap natin, but without the Spirit of Jesus Christ, it would become futile. Walang kabuluhan lahat yan. Kaya pinagpala tayo dahil tinuro sa ating mga pastor how to serve the Lord, paano maglingkod. Ang paglilingkod ay may kasamang sakripisyo para yung inspiration ng Diyos ay laging kasama natin. Amen? Diba? So praise the Lord. Ang bawat sanga nasa akin ay hindi nagbubunga. Parang may mali kaunti yung pagka-type, no? Ang bawat sanga nasa akin, okay, ay hindi nagbubunga ay inaalis na. Inaalis pala yung sanga hindi nagbubunga. So Christians, we should be bearing our fruits. Amen? Kasi yung sanga raw na hindi nagbubunga, inaalis. Ang sanga, di ba nakita niyo yung talinaga doon sa habang ating mahal na Panginoon Jesus ay naglalakad kasama ang mga disciples? Nagutom siya habang siya naglalakad. Nagutom bilang tao. Nakakita siya ng puno ng igos. Lumapit siya doon sa puno. Dahil expectation niya, makakakuha ko ng bunga para kainin. Paglapit niya, wala pong bunga yung puno ng igos, kundi puro dahon. Anong ginawa niya? Sinumpa niya yung puno ng igos. Nandiyan po sa aklat ng Juan, hindi natin binasa. He cursed the fig tree. Sinumpa niya, sabi niya, hindi ka na magbunga kahit kailan. Nagalit ang mahal na Panginoon kasi dapat nagbubunga ka. Kasi pag nagbunga yung puno ng igos, maraming makikinabang. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. So that is one of the expectations of our Lord Jesus Christ for the Christians. You have to bear your fruits. Kailangan magbubunga tayo kasi para maraming pagpalain through you, through us. Amen? We should be channels of blessing. Hindi ka nabubuhay for your own self alone. We have to remember ng Kristiyano, nabubuhay pa for others and for the Lord. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? Pag lalo kang naging blessing sa iba, then the blessing of the Lord will flow to you abundantly. Yan ang tatandaan natin. Minsan, mas tayo tayong self-centered. Inisip natin palagi, more on us. Pero, if we search out the principles of the Word of God regarding receiving of blessings, then you have to know that it is in dispersing, it is in giving away that you will receive more abundant blessings. Amen? Nasa pag-release, nandoon ang maraming pagpapala. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? Sabi ng Proverbs, those who water shall be watered. Ang sino man nagdidilig ay didiligin din. Kaya malinaw yan sa banal na kasulatan. Kaya alam nyo, minamahal, napakalinaw yung sinasabi niya. Yung sangaraw na hindi nagbubunga ay inaalis niya. Bakit medyo harsh ang mga salita na yan na dinabasa natin? Ang sanga tinutukoy ay Kristiyano, tayo.
Yung hindi na nagbubunga ay pinuputol. Napakasakit, di ba? Masakit ang isang Kristiyano na mawala sa puno. Pero, that is the Word of God. Hindi naman ganun ang Diyos na hindi ka nagbubunga, right away puputulin ka. No. He will give you many, many chance to bear fruit. Bibigyan ka na maraming pagkataon para magbunga. Ngunit kung hindi mo hindi ka magbubunga, then that would be the time that the Lord will cut him off. Cut you off. Masakit yan. Para sa iba, but very radical yung mga salita na yan. But we can do nothing about it. That is the Word of God. Sabi na, mayroon isang istorya na sa Biblia. Mayroon isang nagtatanim ng isang puno. That is a parable. Nung inalagaan niya, talagang binagyan niya ng fertilizer, then inaalis niya yung mga damo. Nung pagbalik niya after how many months or years, walang bunga. Diba? Ayun ang istorya dyan. Hindi nagbunga. Anong sabi niya sa kanyang amo? Panginoon, putulin ko lang ang puno na ito dahil hindi naman nagbubunga. Wala naman pakinabang ito. Sayang mga sakripisyo ko dito. Dinidiligan ko, dinadamuhan ko, ginugunahan ko. Sabi ng amo niya, hayaan mo muna 1 taon. Alagaan mo lang kaya 1 taon. Kung hindi pa rin magbunga, saka mo na putulin. So, malinaw na ang mga Panginoon, hindi naman agad-agad puputulin ang isang sanga. He will give you chances. Chances. Amen? Kaya, malinaw yan, minamahal na kailangan tayo magbunga. Pero pinagpala tayo dahil sa pangangaral ng pastor at sa pagtuturo sa atin, ito yung church na pinakamabunga sa buong mundo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Marami nagpunta dito ng mga missionaries from all over the world, from America, from Canada, Australia. Ang dami nila pumunta sa atin before, mga 30 years ago. Anong sabi nila nung nakadalo sa gawain natin sa Amoranto? Iba mga bishop pa talaga. Tataas na mga ranggo sa church. Nung nakating sa gawain natin, anong sabi nila? This is the greatest church all over the world. Palapakan natin, malapay no. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Hindi naman nag-aral ng Bible schools ang mga nangangaral dito sa pangunguna ating mga pastor. Sila naikot nila buong mundo, minamahal. Pero pagdating nila dito, matindi ang pangilabot nila. Revive na revive sila. Sabi nila, wala pa kami nakitang church sa buong mundo. Ito lang. The greatest. Bakit? Nakita nila ang daming himala, nagpatotoo. Then, the moving of the Holy Spirit. Damang-dama nila. Amen? Sa atin parang ordinary lang sa atin yung nadadama natin Holy Spirit. Kasi kung ano, parang ordinary lang. Pero sa mga bagong dating dito, revive na revive sila. Sa atin, minsan pinagsasawaan na ng iba. Huwag na ako mapupuspos. Lagi na lang. Naku po, minamahal. Hindi nyo alam, yan ang hinahanap ng maraming tao, maraming churches sa buong mundo. Hallelujah! Amen? Sa Biblia, ang sanga ni nagbubunga ay inaalis niya. Ang bunga tinutukoy siya talaga yan. Ang unang tinutumbok na bunga na hinahanap na sa atin ay bunga ng banal na Espiritu. The fruit of the Holy Spirit. Amen? So alam naman natin na anong bunga ng Holy Spirit. Alam natin yan. Pag-ibig, kagalakan, diba? Kapayapaan, kaamuan, the nine fruit of the Spirit. Nandiyan sa Galatians 5, 22-23. Nakasulat yan. Yung 9 na bunga ng Espiritu Santo. Nandito na ba yan sa mga Kristiyano? Nandito na ba?
Ang hina ng amen natin. Nandyan na ba sa inyo yan? Kahit kulang pa yan, sampalatayanan mo na para mapunta sa iyo lahat. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Alam mo yun na mahal, tagumpay, bunga ng Holy Spirit, lahat ng gagawin mo, kunin mo sa panampalataya. Dahil ang ating mahal na Panginoon Jesus ay ginawa lahat para mapunta sa atin lahat ng mga pagpapala. Whether physical, material, or spiritual. Pinubay niya lahat yan. Ang gagawin mo lang, sampalatayanan mo at gawin mo yung kayong mga utos na hindi naman mabigat, magaan lang. Lagi kang magsamba, lagi kang magpuri, magsumikap ka. Alam ng Diyos, we are not perfect. Pero pag nagsisikap ka, ang tingin ng Diyos sa iyo, perfect sa kanyang harapan. Amen? Then another fruit na binabanggit sa Biblia is the fruit of holiness. Bukod sa bunga ng banal na espiritu, ang isa pang binabanggit sa banal sulatan na bunga yung bunga ng kabanalan. Amen ba? Mahal? The fruit of holiness. Then, mayroon pa iba. The fruit of souls. Bunga na kaluluwa. Kaya, pinagpala talaga yung mga naghahayo. Yung iba naman, hindi kayo nakakahayo, pero lagi kayo nananalangin. Yung mga naghahayo, marami inihipo dahil isa kayo sa nananalangin. Malakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis na upang lalong magbunga. Itataka kayo, bakit marami mga pagsubok tayo, habang napapalapit ka sa mga Pinoon, habang nagsisikap ka, bakit ang daming pagsubok? Kasi nagbubunga ka kasi. Malakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Ang sanga na nagbubunga ay nililinis na upang lalong magbunga. How are the Christians are being cleansed or pruned to by our Lord Jesus Christ? Paano nililinis ang mga Kristiyano? Alam niyo naman, ang paglilinis, medyo masakit yan. Amen? Alam mo, yung kawayan, bago gamitin yung kawayan, pinuputulan ng sanga, bago gawing furniture, di ba? Hinati-hati, dinilinisin ang gusto, bago maging kapaki-pakinabang. So, ganun din ang Kristiyano. Maraming gagawin sa'yo. Di ba? Maraming tatanggalin sa'yo. So, masakit yan. Kaya huwag kayo magtaka, bakit may pagsubok tayo? Ating mga pastor, bago ginamit ang lubusan, katakot-takot na trials. Malakpakan natin, mga Panginoon. Amen? Andyan, walang maibayad ng bahay, walang mabayad sa tubig, sa kuryente, mga bills, walang makain for how many years? Masakit yan, pero yan ay kailangan para maging malinis. Amen? At naintindihan ng ating mga pastor, kaya siya po'y nagpapatuloy. Kahit anong nangyayari, kahit na sobrang hirap, nagpatuloy. Kaya pinagpala, ginamit, nilangisan ng Diyos. Hallelujah! Amen? Nagiging blessing sa mga tao, hindi lamang sa Pilipinas, bagkus sa buong mundo. Kahit saan ka makarating, even the Americans, the Canadians, pag sinabi sila, Jesus Marker said, Pastor Wilde, Evangelist Wilde Strameda, sabi niya, totoong gawain yan ng ating mahal na Panginoon. Nakita nila, naramdaman nila, palagsalita ating mga pastor, na naramdaman nila na nandoon yung inspiration, the anointing of the Spirit. Bakit nandoon? Dahil nilinis ng Diyos. Amen? Nag-surrender ng buhay. Follow the Lord no matter what the circumstances of life is. Kahit anong circumstance ng buhay, mahirap, pinagpala, malungkot, maligaya, pareho lang. Dapat ganyan tayo, inamahal. Kung gusto mo maging ready sa pagbabalik mga Panginoon, kahit anong nangyayari sa mundo,
pareho lang sa'yo. Tuloy-tuloy ang pagpupuri mo sa ating Diyos na buhay. Amen? Ako, malungkot ako pag nagkukulang ako sa pagpupuri. Pero alam naman ng Diyos na hindi ko gusto yon. Dahil lamang sa mga physical restraints, mga physical na dahilan. Pero alam ng Diyos ang puso natin na gusto natin manalangin ng panalangin na ayon sa kanyang kalooban. Gusto natin magpuri ayon sa kalooban. But sometimes, ang mga physical natin, siyempre, hindi naman tayo, ang mga Kristiyano, hindi naman palakas yan. Sabi nila, hindi tayo pabata. Di ba? Patanda tayo. Pero, sabi nga ni David, kahit na puti ng buhok ko, hindi pa rin ako iniwanan na malapit. So, ganyan tayo. Kahit na tumatanda tayo, kasama pa rin natin ang Diyos. Amen? Eh, mga malalakas, huwag niyo sayangin yung lakas ninyo. Gamitin nyo yan para mag-invest kayo ng spiritual na mga bagay. Sapagkat isang araw, aanihin mo yan. Amen? Sabi ng Panginoon, nililinis ko ang sanga na nagbubunga, ay lalo niyang nililinis upang lalong magbunga. Di ba? Ang purpose pala, kaya tayo nasasaktan, kaya tayo nililinis, kasi para lalo tayong magbunga. Malakpakan natin, mahal na Panginoon. Titigil ba tayo pag tayo nasasaktan? Titigil ba tayo pag hindi na maganda nangyayari? No! Lalo kang magtuloy dahil ang Diyos natin may inihanda sa atin. Laging maganda ang mind ng Diyos sa mga kanyang mga anak. Malaging maganda ang kanyang plano. The book of Jeremiah chapter 11 verse 29. Kindly read. The book of prophet Jeremiah chapter 11 verse 29. Makita natin na ang mahal na Panginoon pala, walang plano na masama sa atin. Minsan tayo nag-isip na hindi maganda eh. Pero ang mahal na Panginoon, puro maganda yung iniisip para sa atin. Jeremiah 11:29. Baliktad. Dito po sa aklat ng Jeremias, kapitulo po ay 29, versikulo po ay 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Malakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat nalalaman ko ang mga iniisip, ang pag-isip na aking iniisip sa inyo. Nalalaman ng Diyos. Alam niya, sabihin, alam niya, ginagawa niya sa atin. Minsan tayo kasi nag-aalinlangan. Bakit ganito nangyayari sa akin? Kung kailan ako nagsisikap maglingkod, bakit hindi maganda nangyayari? Sabi na, anong sagot naman, alam ko yung ginagawa ko. Magpatuloy ka lang. Amen? Nalalaman ko ang ginagawa ko, ang iniisip ko. I know what I'm doing. Just relax, children of God. Amen? Ang aking isip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan. Kapayapaan. Sa Biblia kasi pag sinabing kapayapaan, kasama na po dyan yung pagpapalang material. Kung mababasa ng Biblia, isa sa mga essence ng Word of God, pag sinabing peace, kasama po dyan yung material blessings. Kasama yan. At hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Kadalasan, ang pagpapala, wala sa una eh. Pag nililingkod ka, inamahal, kadalasan nasa huli. Amen? Praise the Lord! Eh, paano kung hindi ka matyaga, hindi ka nagpapatuloy? Baka hindi mo matamasa yung pagpapala kasi most of the blessings that the Lord prepared are always in the end.
kadalasan nasa dulo. Amen? It takes time, minsan. Malinaw sa Biblia, di ba? Si Job, nung sinubukan, nagkasakit, nawala ang kayamanan, ilang taon, yun nangyari, inamahal? 18 years. 18 taon siya nagkaganon ng kalagayan. Napakahirap. May sakit na, naghirap pa. Ganon ang mahal na Pinoon. Nasa dulo. Ibig sabihin ng mga Pinoon, huwag kang titigil. Ituloy mo lang dahil sa dulo niyan, maraming tagumpay at pagpapala. Hallelujah! Huwag ka matakot kahit nawawalan ka alang-alang sa pagsunod mo. Dahil si Job, nawala lahat. Pero nung siya'y nakapasa, dinoble lahat, ibinalik ng Diyos. Plus, mahabang buhay. Ilang taon na dinagdag kay Job nung siya'y nakapasa sa pagsubok, nakalampas sa mga trials, ilang taon na dinagdag? 120 years. Kaya minamahal, malinaw ang lesson, huwag kang susuko, kahit masakit na nangyayari sa'yo. Go on. Kahit na ginigipit ka na sa komunidad, ginigipit ka na sa trabaho mo, sa kinalalagyan mo, ginigipit ka na. Do not yield. Do not stop. Just follow the will of God because God is in control of everything. Amen? Kaya nga, minamahal, sabi ng Panginoon, ang sanga na nagbubunga ay lalo kong nililinis para lalong magbunga. So maraming mga lesson dito. Alam niyo, ang gawaan ito, napakabunga talaga. Napakabunga ng gawain dahil mayroon isang tumayo, ating mga pastor, sa salita ng Diyos. Hindi talaga tumatalikod sa Word of God. At ilang taon, naging bantog ang gawain. Alam ko, hindi lingid yan sa mga leader natin dito sa bansa natin noong araw. In fact, ang ating mga pastor ay sumulat pa noon sa President Marcos. Sinulatan. Bago si President Marcos ay naalis at in-exile sa Hawaii, sinulatan man ang pastor. Pero walang sagot, in-ignore. Kung alam lamang nila yung power ng iglesia ng Diyos ng Man of God, wala. Kahit yung mga rebellion, yung mga kaguluhan sa bansa, kayang-kayahuin ng Diyos yan kung sila lamang tatalima at susunod sa tunay na Man of God. Diba? So, praise the Lord! One of the purposes sa ating mga pastor, kaya sumulat siya kay President Marcos, then nakita mga pastor, napakagulo na ng Pilipinas noon. Alam mga pastor na, hindi na yan kaya ng talino ng tao. There's only one solution, even in our time today. There's only one solution to the problem of the world, and that is the gospel of Jesus Christ, the power of God unto salvation. Amen? Hindi nila treasure yan, hindi nila pinalaghan, hindi lingid yan. Alam na mga presidente. Kaya sa buong mundo ngayon, alam nila, ating mga pastor, kilala ng Jesus Miracle Crusade. Pero ni isa, walang lumapit para manghinang tulong sa problema sa mundo. Ni isa, walang lumalapit. Until now. Bakit ganon? Hindi na alam, yung mababa ang tingin nila, yung para bang corny para sa kanila, hindi nila alam, yan ang makapangyarihan sa harapan ng Diyos. Amen? Nung araw pa, walang lumapit. Sana grabe ng pagpapala ng Pilipinas, sabi na buong mundo.
Sana wala itong mga ganito. Wala to. Mga virus na yan. Wala yan. Hindi nila nakita yung kapangyarihan ng Diyos nandoon sa iglesia, sa tunay na gawain ng ating malapit. Amen? Pero mabuti pa sa lumang tipan, mayroong mga hari na they recognize. There are kings in the Old Testament. The ancient times, may mga hari na na-recognize nila yung ang Diyos. Na-recognize nila. Pati yung mga man of God, na-recognize nila. Mamaya, babasa natin. Samantala, wala pang nangangaral noon. But in our time, kalat na Ebanghelyo, nagkrusada mga pastor, not only in the Philippines, but all over the world. And yet, many don't recognize. Ibig sabihin, matindi na ang kasamaan sa huling panahon. Nung araw yung mga hari, ni-recognize. Ni-recognize nila yung mga man of God, yung mga tao na sinamahan ng Diyos. Ni-recognize nila. Nandito, basahin natin. The book of Genesis, chapter 39, verse 5 up to 6. May dito po sa aklat ng mga taga-Genesis, Kapitulo 39, may talatang 5 at 6. At nangyari na mula sa panahon na siya ay pamahalain ng kanyang bahay at sa lahat ng kanyang tinatangkilik, ay pinagdala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehiptong yaon dahil kay Jose. At ang pagpapala ng Panginoon ay sumalahat ng kanyang tinatangkilik sa bahay at sa parang. At kanyang ipinamahala ang lahat niyang tinatangkilik sa kamay ni Jose. At hindi siya nakikialam ng anumang kanyang liban sa tinapay na kanyang kinakain. At Jose ay may magandang pamumukha at kahina-hinala, kahali-halina. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sa 5, ano sabi diyan? At nangyari na mula sa panahon na siya'y pamalain sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehiptong yaon dahil kay Jose. Sino ba yung taga-Ehipto na yaon? Alam niyo ang istorya ni Joseph? Di ba? Si Joseph ay isang Hebreo na ipinagbili doon sa Egypt. Ito yung mga trials sa mga anak ng Diyos. Pinagbili. Ibinenta. Ang nakabili, si Potiphar. Hindi natin binasa lahat. Isang captain of the guard of King Pharaoh of Egypt. Siya yung kapitan ng hari sa mga guard o soldier. Ang nakabili si Potiphar. Alam naman, kilala natin sino si Potiphar. Kilala natin yung Egyptians people. We know the Egyptians. They are ungodly people. Wala silang Diyos. Amen? Ang kanilang Diyos ay kayamanan, karunungan, sandata, chariot, kabayo. Yan ang kanilang Diyos. Si Potiphar, yun. Si Potiphar na nakabili kay Joseph. Kaya naging alila si Joseph. Kung basahin natin ang buong istorya, mahal, nakita ni Potiphar na ang Panginoon ay sumakay Joseph kasama ni Joseph. Nahalata ng kapitan, hindi basta-bastang tao ito. Totoo ang sinasabi niya. Kapag sinabi kasing Hebreo, alam na Egyptian yan, pag sinabi Hebrew, ibig sabihin, mayroon silang Diyos na nag-iisa. Pag sinabi, during the Old Testament, all the empires, the kingdom at that time, pag sinabi Israel o Hebrew, alam nila na mayroong Diyos yan na pinagkakatiwalaan. Hallelujah! Hindi mo kaya takutin yan. Tumatayo yan. Dahil nananampalataya niya, ang Diyos nila ay kaya sila tulungan at iligtas. Pero maraming pagsubok ang mga Israelita. Hanggang ngayon, ang mga tunay na Kristiyano, maraming trials. Despite na we have a true God, makapangyarihan ng Diyos, marami tayong pagsubok. Minsan nga, may nagpa-counsel sa atin, sabi, parang walang Diyos. Sa dami ng trials, akala niya wala ng Diyos. Sabi ko, ganyan ang Kristiyano, maraming pagsubok. Pero ang Diyos, hindi nababago yan. Sinusubukan ka lang. Pagkatapos yan,
makikita mo na mayroong Diyos pala na totoo at makapangyarihan. Hallelujah! Amen? Kaya huwag kang magtataka pa may pagsubok ka. Isa yan sa mga patunay na ikaw ay totoong anak ng Diyos. Totoong tagalangit ka kasi may pagsubok ka. Di ba? Pinag-aralan natin nung linggo. Pinag-aralan natin. Sila'y sa mga kuweba, sa mga kabundukan, ang kanilang damit ay balat ng tupa, balat ng kambing. Wala silang pagkain. They just wander around the mountains. Wala silang tinitirahan. Pero sabi ng kasunod na talata, and the world is not worthy of them, for them. At ang sanlibutan, hindi karapat-dapat sa kanilang dinadanas. Kaya sila nagdadanas kasi sila'y anak ng Diyos. Ang sanlibutan, hindi nagdadanas kasi hindi naman sila anak ng Diyos. Praise the Lord. Hanggang dito lang ang kanilang buhay. Kahit pinakamayaman ka pa dito, ngunit isang araw, mawawala ka at itatapong ka sa impyerno. Kamangmangan lang yan. Pero kristyano ka, marami ka pagsubok, pero ang reward mo, buhay na wala hanggan. Yan ang matalino. Yan ang makabuluhan na bagay. Ngayon sabi ng Panginoon, do not lay your treasures upon the earth, but lay your treasures in heaven. Huwag kayo mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, dahil ang kayamanan dito ay ninanakaw, kinakalawang. Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, sapagkat sa langit, walang magnanakaw. Amen, praise the Lord, amen! Kaya minamahal, tayo ang tunay na pinagpala. Huwag mong tinayin yung trials mo. Baliwala yan. Your trials are nothing in comparison with the reward that awaits the Christian in heaven. Ayan dahil nakita ni Potiphar na si Joseph ay sinasamahan ng Diyos. Ano sabi niya? Binigyan niya, pinamahala niya yung kanyang sambahayan. Siyang ginawa niyang katiwala sa kanyang pamilya. Ayan At nangyari na mula na sa panahon na siya ay pamalain sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang tinatangkilik, ay pinagpala ng Panginoon ang bahay na taga-Ehipto dahil kay Diyos. May pinagpala. Matalino si Potiphar. Nakita niya na ito'y mabuting tao to. Mabuting tao. Kasi pag ang tao kasama ang Diyos, mabuting tao yan. Pinamahala niya, ano nangyari? Lalo siyang pinagpala ng ating mahal na Panginoon. At ang pagpapala ng Panginoon ay sumalahat ng kanyang tinatangkilik sa bahay at sa parang. Yung pinagpala yung Heten na kapitan, unbeliever, pinagpala. Bakit? Dahil nandoon, dahil kay Joseph. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Verse 6, ano sabi diyan? At kanyang ipinamahala ang lahat ng kanyang tinatangkilik sa kamay ni Jose. Jose, bahala ka na lahat. Tingnan mo. Bahala ka na lahat sa akin tinatangkilik. Dahil nakita niya, si Jose ay kasama ang Diyos. At hindi siya nakikialam ng anumang kanya, liban sa tinapay na kanyang kinakain. At si Jose ay may magandang pabumukha at kahali-halina. Maganda pala mukha ni Joseph Parang tayo, di ba? Ang anak ng Diyos, magaganda mukha natin. Para pang natin malapay noon. Hallelujah! Dahil kasama natin malapay noon. Iba kasi sa sanlibutan, tinitingnan ng kagandahan yung pisika, panlabas. Pero sa Biblia, ang kagandahan na tinutukoy, the inner man, yung panloob. Amen? Mas mahalaga sa Diyos yung panloob kaysa panlabas. Kaya manak ng Diyos, pag may espiritu ka ng Diyos, pag nabautismo ka sa Panginoon Jesus, ikaw ay may magandang pagmumukha at kalihalina. Hindi ako may sabi ang Biblia. Ay, hindi naman masama rin magpaganda. Amen? Huwag lang susobrahan. Isa, sobrang pagpapaputi, nangitim yung mukha tuloy. Wala nang pinapahid. Di ba? Ano sa magpaganda? Kasi minsan, inukutsa na yung anak ng Diyos. Ano ba nangyari sa inyo? Mga lusang na kayo dyan.
Minsan hindi naman sa magpaganda. Yung nga, huwag susobrahan. Lahat ng bagay na sobra ay pumapangit. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Tignan mo, lahat ay pinamahala kay, hindi na siya nakialam. Pinamahala. Meron pa isa dyan. Si Joseph pa din, mabasa natin. Basahin natin, si Joseph ay pinamahala rin, bukod kay Potiphar. Later, sino nagtiwala sa kanya? Pinamahala sa buong kaharian ng Egypt, pinamahala ng hari kay Joseph. Palapakan natin malapino. Very wise sa mga nung araw. Very wise. Mga unbeliever yan, ha? In our time, maraming leader, kunwari, baka Diyos. Babangkit pa lang Diyos. Pero may nakita nila mayroong prophet of God sa Pilipinas, mga pastor. Hindi naman binigyan ng pagkakataon na magpa-advise, magpapayo sa ka. Hindi sila ng payo. Sana lutas ang solusyon sa Pilipinas o sa buong mundo. Madali lang yan. Diba sa presyon? Natural, ang mga man of God at hindi naman presenta yan. Kahit ang Diyos hindi magpapresenta yan. Magpaparamdam lang yan. But it's up to you. I-discern mo ano ang gagawin mo. You have to be wise. Kasi lahat ng problema sa mundo, hindi kaya ng tao yan. Diyos lang ang kaya yan. Through the man of God and through the church of God. That is very clear in the Word of God. Genesis chapter 41 verse 33. Tuloy lang basa. Dito po sa Genesis, Kapitulo po 41, ang talata po ay 33 hanggang 41. Nasulat po ng ganito. Ngayon nga'y humanap si Paraon ng isang taong matalino at pantas at ilagay sa lupain ng Ehipto. Gawing ganito ni Paraon at maglagay ng mga tagapamahala sa lupain na panglimahing bahagi ang lupain ng Ehipto sa loob ng 7 taon ng kasaganaan. At kanilang tipunin ang lahat ng pagkain nitong mabubuting taon na dumarating at magkamalig ng trigo sa kapangyarihan ng kamay ni Paraon na pinakapagkain sa mga bayan at ingatan. At ang pagkain ay kamaligin na itaan sa lupain sa 7 taong kagutom na mangyayari sa lupain ng Ehipto upang huwag mapuksa ang lupain sa kagutom. At ang bagay ay minabuti ng mga mata ni Paraon at ang mga mata ng kanyang mga lingkod. At sinabi na Paraon sa kanyang mga lingkod, makakasumpong kaya tayo ng isang gaya nito na taong kinasiyaan ng Espiritu ng Diyos? At sinabi ni Paraon kay Jose, yamang ipinabatid sa iyo ng Diyos, ang lahat ng ito ay walang matalino o pantas na gaya mo. Ikaw ay magpupuno sa aking bahay at ayon sa iyong salita ay pamahalaan mo ang aking buong bayan. Sa luklukang hari lamang magiging mataas ako sa iyo. At sinabi ni Paraon kay Jose, tignan mo, ikaw ay inilagay ko sa buong lupain ng Ehipto. Palakpakan natin, malapayno. Napakaganda ng lesson dyan, inamahan. Si Paraon, walang Diyos yan. Pero nakita niya, si Joseph ay sinasamahan ng Diyos. Palakpakan natin, malapayno. Amen? Mayroon siyang panaginip, hindi niya maintindihan. Si Joseph lamang ang nakapagpaliwanag sa kanya. Sabi niya, may darating na 7 taon na kasaganaan sa Ehipto at katapos niyan, mayroong 7 tagutom, famine. Pinayuhan niya Joseph si King Pharaoh. Ito ang gagawin niya, mahal na hari. Mag-ipon ng kayamanan, lahat ng mga bunga na pananim sa 7 taon na sagana ay mag-ipon para ihanda sa 7 taon na tagutom. Ito ang meaning ng iyong panaginip. Yun na nga, in-interpret ni Joseph. Nung narinig ni Pharaoh, siya lang nakapagpaliwanag. Yung ibang mga matatalo sa Egypt, hindi. Sabi, may masumpumangan pa ba tayong matalino katulad ni Joseph na ang Diyos ay sumasa kanya? Mayroon pa ba? Ikaw na ang gagawin kong leader sa Egypt. Palapakan natin, malapayno. Joseph became prime minister. Si Paraon pa rin ang hari, pero siya lamang ay
ginawang tagapamahala. Bakit? Nakita ni Pero na ang Diyos ay kasama niya. Dapat ganyan ang mga leader ngayon eh. Di ba? Hindi nag-isip si Pero na, pag gawin ko tong leader, baka ito maging hari, kapalit ko. Di ba? Wala sa insecurity. Wala siya. At hindi naman gagawin ni Joseph yan. Bakit? Si Joseph ay may espiritu na ng Diyos. He knows his position. Alam niya kung saan sa lalagay. Praise the Lord. Hindi siya magpaplano mag-agaw ng isang otoridad. No. Alam niya kung hanggang saan lang siya. Kung ano sinabi ng hari, doon lang siya. Dahil mayroon siyang Diyos na pinagkakatiwalaan. At ang hari matalino, hindi siya nag-isip ng ganon. Hindi siya nag-isip ng ganon. Dahil ang kanyang iniisip for the benefits of the kingdom of Egypt. Ang kanyang iniisip, ikabubuti. Ito ang kailangan natin na tao dahil ito ang makakatulong sa atin. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? Dapat ganyan ang mga leaders. Kasi spiritual, dapat ganun din ang mga leader. Amen? Huwag tayo mag-isip ng masama sa kapwa natin. Kung may mga talent, may mga skill, kunin natin for the benefits of the kingdom of Jesus Christ. Palakpakan natin, mga Panginoon. Hallelujah! Ganyan si King Pharaoh. Even King Nebuchadnezzar. Even King Darius the Great. Nandun sina Daniel, sina Shadrach, Meshach, Abednego, na nakita nila na mga taong ito ay may Diyos talaga totoo. They promoted them in His kingdom. Iprinomote sila. Bakit? Patalino sila eh. Alam nila, asset ito. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? Asset ito. Lalong kaganda ang aking kariyan pag nandito ang mga taong ito. Dapat ganyan tayo mag-isip. Dapat ganyan ang mga presidente sa mundo. Dapat ganyan ang mga presidente sa Pilipinas mag-isip. Ito ang kailangan ngayon sa mundo. Ito ang kailangan ng Pilipinas. Sobrang dami ng problema. Ito ang kailangan. Taong totoong naglilingkod sa kalooban. Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya mga pastor, nalungkot nga nung sinulatan niya si dating presidente natin. Hindi nag-reply. Ibig sabihin, binaliwala. Sumandig sa sariling karunungan. Pero sa Biblia, yung mga hari na mga very wise, lalo lang kinukuha yung mga tao. Alam nila asset sa kanyang kaharian. Kaya sabi ng Panginoon, ang sanga na nagbubunga, lalo kong nililinis. Para lalo magbunga. Para lalo kong mapakinabangan. Dapat ganyan mag-isip. Ang mga leader. Amen? Itong kailangan ko. Itong kailangan ko. Hindi kailangan mag-isip na agawan ako nito ng otoridad. No! Huwag na mag-isip ng ganyan. Sa Biblia, sina David, sina King Saul, pag may nakita sila ng mga valiant people, kinukuha nila para lalong ma-establish ang kingdom nila. Para lalong pagpalain, maging malakas ang kanilang kaharian. Amen? Malinaw yan. Kinukuha nila. Kahit sino, basta valiant, kinukuha nila yan. So that the Lord will establish their kingdom more. Andiyan. 1 Samuel chapter 14 verse 52. Kindly read. Ito po sa mga unang Samuel, kapitulo 14, may talatang 52. At nagkaroon na mahigpit na pagkakalaban sa mga Pilisteo sa lahat ng mga araw ni Saul. At sa tuwing nakakakita si Saul ng sino mang makapangyarihang lalaki o ng sino mang matapang lalaki, ay kanyang ipinagsasama. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? At nagkaroon na mahigpit na pagbabaka laban sa mga Pilisteo sa lahat ng mga araw ni Saul. At sa tuwing nakakita si Saul ng sino mang makapangyarihang lalaki o ng sino mang matapang na lalaki, ay kanyang ipinagsasama. Kinukuha niya. Itong kailangan sa kaharian ko. Kaya malakas ang discerning ng mga leader. You have to discern sino yung totoong
asset mo sa iglesia. O, asset mo sa iyong bansa. Akala kasi ng mga presidente, yung asset nila, yung mga think tank nila, yung mga magaling mag-isip sa kanilang karian, magaling maggawa ng finances. Okay, asset din yun. Pero, wala, halos na pabagsak naman lahat ng mga bansa ngayon, halos lahat pabagsak. Isa lang yung sabihin niyan. Spiritual ang kailangan. Mga lalaki na matapang at walang takot maglingkod. May pananampalataya. Yan ang kailangan mo para lalo ma-establish ang kailangan mo para lang kang pagpapalain. Plus, maliligtas ka pa. Plus, buhay na walang hanggan sa piling Diyos. Yan ang kailangan ng mga leader. Sinayang nila yung mga maraming magkakataon na nangaral ng mga pastor. Sinayang ng mga tao, mga presidente. Up to now, they're wasting their time. Walang solusyon. Nandito lang ang solusyon. Hindi nyo lang nakikita. Salamat, my word of God. Si Saul, bawat makita niya ng mga valiant, magaling sa digmaan, hindi niya na pinapakawalan yan. Alam niya, lalong ma-establish ang kanyang kaharian. And even the kings before, even the pharaohs, mga hari na unbelievers, pag nakita nila, ibang klase ang taong ito, kinukuha nila. Alam nila, lalo silang itataas, lalo magiging maayos ang kanilang kaharian. Amen? So that is one of the principles of the Word of God. A reminder to the leaders. Ang leadership ay sa'yo yan. Walang kukuha sa'yo yan. Pero pag may nakita kang mga valiant, kunin mo yan para lalo kang pagpapalain ng ating malapero. Para lalong gaganda ang iyong kaharian. Ang ministry mo lalong gaganda. Bakit? May kasama ka na tinuruan ng tunay na paglilingkod sa ating malapero. Sa preso! Alam niyo na mahal, that our trial and suffering of this world are nothing to be compared to the glory that shall be revealed in due time. Mga kahirapan natin dito, baliwala yan, ikumpara sa gloria, sa kalaltian, naghihintay sa ating malapayro. Ako di ko akalain na makatayo ako sa ganitong kalagayan na nangangaral tayo, naka-webcast tayo, nakarating sa ibang bansa, mga nakikinig sa atin. Kasi nagsimula kami sa pastoral house, naglilinis lamang kami ng CR sa kasahig. Naglalaba kami ng mga basahan. Yan ang trabaho, naghugas ng mga plato. Nag-igib ng tubig. Gusgusin kami, way back 1983. Pero laging, pag nang meeting mga Pastor Vlad Mama Der, mayroon akong notebook niyan. Naka-record lahat yan. Sayang, nawala lang, dami kong notebook. Sa kalilipat namin, saan sa kami na-assign, nangawala yung iba kong notebook. Pero salamat, nawala yung notebook, but the message, hindi nawala sa puso at sa isip natin. The wisdom that we have heard, and the true servants of our Lord Jesus Christ, beloved Pastor and Mama Der. How many years yan sa meeting? Naka-record yan lahat. Sabi mo naman, Pastor, isang araw, tatayo kayo, mangangaral kayo sa maraming tao. Imposible at that time, na kami ay naghuhugas lamang ng mga basahan, naglalaba. Nangyari lahat. Before exaltation is humiliation. Kung gusto mo itaas ka ng Diyos, marunong ka sumunod sa mababang mga bagay. Amen? Nasubukan sa pagtuturo natin mga pastor, nasubukan tayo.
tayo'y sumusunod no matter what. Bakit tayo sumunod? Nakita kasi natin paano mamuhay ang ating beloved, dearly beloved parents in the Lord. Nakita natin how they followed the Lord day and night. Hallelujah. May pagkain, walang pagkain. Umiyak ang mga anak dahil walang-wala. They followed the Lord. They worship the Lord day and night. Kaya nung nangaral sila, creation namin, nakita namin, hindi lamang salita, pinamuhay. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin natin, mahal na Panginoon. Plus, assurance sa kaligtasan at buhay na walang ganyan. Yan pinag-importante, assurance. Leaders, be wise. Spiritual ang hanapin mo. Huwag yung mga bagay na pansamantala. Yung mga bagay na pansamantala, kusa yan, idaragdag ng Diyos sa'yo. Look for the things of the Spirit. Dahil, sabi na pa yun sa Biblia, pag gagawin mo aking kalooban, wala akong itatanggi sa'yo. Kahit ang design ng puso mo, ipagkakaloob ko sa'yo yan. Hallelujah! Kaya pinagpala tayo. So blessed. Blessed memories. Kahit masasakit ang mga nangyari sa atin nung araw. Mga trials, so many years. Halos walang mapuntahan, walang maayos sa tulugan for how many years. Sa mga probinsya, naglalakad lamang tayo. Minsan may mga kasama tayo, nagpapaalam, mala pastor, hindi na po namin kaya. Kahit ako minsan naisip ko yon, gusto ko magpaalam, hindi ko na kaya. Anak mo ba naman nakikita mo umiyak, wala ka may bigay na pagkain? Minsan naisip ko yon. Pero nang sabi mala pastor, nung araw yon, mga anak, magpatuloy lamang kayo. Isang araw, pagpapalain kayo. Hallelujah, hallelujah. Then, naalala ko yung kanilang mga patotoo na sila ay katakot-takot na hirap. Halos wala ng pag-asa sa buhay. Pati buhay mawawala na. And yet, totoo ang pangako ng ating manapod. Ang nais mawala lang dahil sa akin, lalo magkakaroon, plus buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya anak ng Diyos, follow the Lord no matter what. Nilang gantimpala mo, hindi kaya bayaran ng kayamanan sa buong mundo. Habang tayo mawit, mula pa sa simula. Hallelujah, hallelujah. Bakit tayo manalangin? Awitin natin ang awitin ito. Hallelujah. Saan mo man dalhin ang buhay ko, hindi ako makahindi sa'yo. Ano man ang gawin sa buhay ko, ako'y susunod sa'yo. Alam ko ang aking tatahaki, hindi man madali aking susungin. Alam kong ika'y naghihintay sa akin, pagkapaingay sa iyong piling, pagkapaingay sa iyong piling. Sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya, mula pa sa simula. Sa iyong nakita ko buhay at pag-asa, at ako
iyong gagawin. Pinakita mo himala sa akin. O Diyos, ika'y papupurihan. O Diyos, ika'y papupurihan. At sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabayo. Mula pa sa simula, sa'yo'y nakikita ko. Buhay at pag-asa. At ako may buhay na wala hanggan. At sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabayo. Mula pa sa simula, sa'yo'y nakita ko. Buhay at pag-asa. At ako ngayon may buhay na wala hanggan. At ako ngayon may buhay na wala hanggan. Saan mo man dalhin ang buhay ko, iyong ko magkahilig sa'yo. Ano man ang gawin sa buhay mo, ako'y susunod sa'yo. Alam ko ang aking natahakin, di man madali aking susubukin. Alam kong ika'y naghihintay sa akin, magpapahingay sa iyong piling. Magpapahingay sa iyong piling. At sasabihin mo ang kabutihan. Ikaw ang Diyos na di nagpapabayo. Mula sa simula, sa'yo'y nakikita ko. Buhay at pag-asa. At ako ngayon may
mahal na Panginoon! Hallelujah! Praise the Lord! Malapakan natin na malakas! Ang Diyos sa buhay! Hallelujah! Praise the Lord! Pinagpala ka. Nandito ka sa tunay na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon Jesus. Napakabait na Diyos. Tumutugon ng mga panalangin. Katapos na mga pagsubok, magpapalay ka at magmamana ka pa ng buhay na wala hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Your Lord, your God. Oh my Jesus. Again the word. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Prayer for the sick. An announcement will I please Brother Mark Noel kindly. Sa prayer for the sick and announcement. Pwede natin malapin noon. Hallelujah. Hallelujah. Pinagpala tayo. Sa panalangin nating inagalang mga pastor. We are blessed. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, beloved Lord and preacher, Brother Hasis, sa pinagpala at napakagandang banal na mensahe. Tayo may pinagpala mga minamahal na makarinig na purong salita ng Diyos. Ating kalakasan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. O purihin ka, dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Tayo, mga minamahal, hindi maiksi ang kamay ng ating mahal na Panginoon. Nalugod ang Diyos sa atin sa araw na ito, mga minamahal. Hindi mahirap para sa Diyos ang ating mga pangangailangan at mga kahilingan, mga minamahal. Tayo po'y manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sa ating mga pangangailangan. Hallelujah, hallelujah. Mahal na Panginoon. Sulat na langin na minamahal kinagama ng Pastor Westral Almeda. Kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa banal na mensahe aming narinig at napakinggan sa hapong ito. Tunay na makapangyarihan. Purong salita ng Diyos, mahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Kami ni-revive, mahal na Panginoon. Nagpaalala ka sa amin, nag-remind ka na aming mga pagsubok dito sa lupa ay panandalian lamang hindi maitumbas sa gantimpalang naghihintay sa amin dyan sa kalangitan, mahal na Panginoon. Kaya dalangin na mahal po ni Jesus, patuloy mo kaming panghawakan, pagtagumpayin ang iyong mga anak na maglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Kung paano mo kami pinagtagumpay, pinalakas, pinatatag nitong taon 2021. Sa sasalubungin naming panibagong taon, alam namin ikaw ay naroon pa din, mahal na Panginoon. At patuloy mo kaming sasamahan sa aming paglalakbay patungo sa iyong piling hanggang sa iyong muling pagbabalik. Na kami yung palalakasin, patatatagin, mahal na Panginoon. Dalangin din naman po ni Jesus, ang minamagin ng mga pastor, patuloy bigyan mabambuhay kalakasan, kalusugan, patuloy pagkalabos sa Kanya, upang patuloy po siya makapanalangin, mahal Panginoon, sa lahat ng mga banal na gawain, sa mga kalwa mailapit pa sa banal paanan. Panghawakan mo kami, mahal Panginoon, ang iyong mga anak, mahal po ni Jesus, nagsusumikap, makasunod sa iyo, maglingkod sa iyo. Panghawakan mo ang bawat isa sa po na kami mga mahal sa buhay, mahal Panginoon. Pagpalay mo mga buhay namin, mahal po ni Jesus, hallelujah, upang kami patuloy na makapaglingkod sa iyo hanggang sa muli mong pagbabalik. Itong aming samod na langin sa mga pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Mga minamahal, kung tayo po may mga karamdaman, ipatong isang kamay sa ulo at isang kamay sa parte ng katawan na ating nararamdaman na masakit, mga minamahal. At kung tayo merong mga mabigat na problema, pagsubok, kahinaan, mga minamahal, na paulit-ulit itaas, ang dalawang kamay, maging aming mga live webcast viewers, sumabay po kayo, hindi maiksi ang kamay naman po ni Jesus.
Kaya pong abutin ng mahal Panginoon ang inyong mga pangangailangan. Sama-sama tayong mga minamahal. Dakila at mapagpala naming Ama Diyos na makaparin sa lahat aming pinakamamahal pa ni Jesus. Sa unat dalangin ng aming minamagilgaman na pastor, sama-sama naming sinasaway lahat ng uri ng karamdaman sa aming pisikal na pangatawan, panghihina, ubo, sipon, trangkaso, lagnat, TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, cast out in the name of Jesus, be healed right now in the name of Jesus. Di mo nyo na mga problema, pagsubok, kahinaan, lumayas kayo lahat sa mga pangalan ni Jesus. Di mo nyo na pag-alilangan, di mo nyo na mga hadlang sa mga pagpapalat na langin. Cast out in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Bilang pagtatagumpay, mga minamahal, ang ating pong banal na gawain sa araw na ito. Praise God. Sabay-sabay po tayo tumalon at sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Sincere mga minamahal, upang tumasik lahat ang masamang spirito, lahat ng mga problema at pagsubok nila. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Purihin ang ating pinakamahal na Jesus. Talagang lubos tayong pinagpala, mga minamahal. God bless you po, beloved ordained preacher, sa ating pong banal na mensahe, ating napakinggan. Praise the Lord.